Hello and welcome sa first part ng ating real-time teaching series. Before we start, kung hindi nyo pa napapanood ng ating introduction video, I highly recommend na you go over and watch that. In that introduction video, I talk about the plans and aims at the whole content of this series. Kung gusto, nagsisimula ka pa lang sa iyong journey in 3D design, siguro napapaisip ka kung anong magandang application o software ang para sa'yo. Well, I highly recommend na subukan mo ang Blender. Bakit? Sa lahat, ito ay libre. May maganda at mababait na community na tutulungan ka. At higit sa lahat, maganda din ang kapasidad ng Blender. Kita naman natin sa mga tech companies na sumusuporta at patuloy na nagde-develop dito. In this short video guide, tuturuan ko kayo ng lahat ng dapat nyong malaman bilang isang beginner sa paggamit ng Blender. Para hindi kayo matakot na subukan ng mga ganitong complex na software. Well then, open nyo na yung Blender nyo and let's start. Pagbukas, makikita mo na may tatlong objects sa gitna. The camera, the cube, and the light. At dito sa taas, makikita ka ng mini compass or guide para makita mo ang focus ng iyong viewport. Makikita mo na may tatlong axis na may kanya-kanyang kulay. Ang X, Y, and Z. Basically, dyan mo kukontrolin ang rotation beam mo habang gumagawa. Sa baba, makakita ka ng magnifying glass button. At pag kinilik mo yan habang ginagalaw ang mouse, magsuzoom in and out ang beam mo. Ang shortcut key for that is the mouse wheel slide up and down. Sa baba naman, makikita natin na may hand button. Pag hinold mo ito, magagalaw mo ang iyong camera left and right and up and down. Ang shortcut key naman dito ay Shift plus click middle mouse button or mas kilala din sa tawag na panning. Next, makikita natin dito sa viewport na mayroong camera. Yung camera na nandito sa scene ay ang ginagamit pang picture o pang record ng ating project. Basically, yung button dito sa gilid ay ginagamit para makita natin ang camera view. Ginagamit ito para pang render ng final output. Ang shortcut key naman dito ay numpad 0. To select, you just need to click the object at makikita mo na magkakaroon ng yellow highlight na indication na yon ang selected object. To select all, you just need to drag your mouse to select everything. Or click the object one by one by adding Shift to select other objects. Para one by one, ma-handpick mo ang selection ng object mo. Kapag tumingin ka naman dito sa upper right corner, makikita mo na may nakalagay na scene collection. Makikita mo lahat dito ang mga bagay na nasa viewport mo. Or sabihin natin ang mga object na nilagay mo sa scene. You can manually select everything by clicking the names. To delete, click mo lang ang object, then click mo yung X sa keyboard mo. Then choose delete. Or manually, you can right-click the object, then find the delete button. After deleting, paano naman kaya tayo mag-a-add ng object? We can go here on the upper left corner and find the add button. Click add, then choose mesh and choose cube. Then boom, ayun na uli yung cube na dinelete natin kanina. The shortcut key for that is Shift plus A button. Same result lang din. But for now, ang i-choose naman natin na object ay ang monkey. Para mas makita nyo ang mga movements and for better instruction. So ano nga ba ang cursor? Basically, yung nakikita nyo sa gitna ng world na parang crosshair o target, yan ang cursor. When you go here in the left corner and click the cursor button, pwede mo siya malipat kung saan mo gusto. Click mo lang ang left button sa mouse mo. Basically, pag nag-add ka ng kahit anong object o mesh, dyan siya lalabas o magi-spawn. To reset everything, at para bumalik ang cursor sa gitna ng ating world, we can click Shift plus S and then select the cursor to world origin. Just like any software and every command,
Pwede din na natin gamitin ang Ctrl+C+B na command to copy and paste objects. Pero mas maganda kung matututunan natin na gamitin ang Shift+D na key. Makikita natin na pag ginalaw natin ng mouse, sasama ang na-duplicate natin ng object sa paggalaw ng ating cursor. Left click lang natin ng mouse to place wherever we want the object. To move the object, we just need to click the object and click the G button in our keyboard. At makikita mo na sasama na ang object sa iyong mouse. At pwede na natin siyang ilipat anywhere and everywhere in our world. Dito mo mas magagamit ng different axis sa compass para maging precise ang movement ng object. Pwede mong i-click ang G plus Z for up and down, G plus X for left and right, and G plus Z for back and forth. Here in the leftmost corner, we can see the rotation button. From the word itself, we can use this to rotate our object. The colors indicates where will it rotate sa ating axis. The shortcut key for this is letter R in our keyboard. We can also incorporate the axis keys in here. By clicking R plus X, pwede nating ma-rotate ang object sa kanyang front view up and down. R plus Z to rotate left and right. And R plus Y to rotate sidewards up and down. Again, here in the left corner, makikita naman natin ang scale button. When you select an object at kinilik mo ito, you can basically resize the object. The shortcut key for this is letter S in keyboard. And ganun lang uli, incorporate lang natin yung axis keys. Click S plus Z to resize the height, S plus Y to resize the length, and S plus X to resize the width. Paano naman natin i-customize ang ating mesh o object? Para magawa yon, kailangan nating pumunta ng edit mode. To go to edit mode, click the tab button after selecting the object. Pag nagpunta ka ng edit mode, makikita mo na may tatlong structure ang object. Ang point, ang line, at ang faces. To select a point, o mas kilala sa tawag na vertex, we just need to go here in the upper left corner at makikita mo na may tatlong buttons. Ang shortcut key naman dito ay number 1. Click mo lang yung number 1 and makita mo na magkakaroon ng dots ang ating shape sa kanyang corners. At pwede mo nang i-manually select ang each point ng shape. Then kung gusto mo namang i-select ang line ng object, pwede ka uli pumunta dito sa upper left corner at i-click mo yung pangalawang button o ang shortcut key na number 2 sa keyboard. At yun, maseselect mo na ang line ng ating shape. At yung last button naman ay ginagamit to select the faces o yung flat shape ng object. When you click number 3 in your keyboard, pwede mo nang iselect ang flat shape ng ating object. By this, we can customize every object o any shape na ating gagawin para makagawa ng models. You can use the other keys na ating natutunan para sa ating editing ng object. Just select a face, then hit letter S in keyboard to scale. At yun, mababago mo na ang shape ng ating faces. Click number 2 to select a line and add mo yung S to resize. Then click number 3 and select a face. Then click R so that we can rotate the face or the whole shape. And that's it for part 1 of our tutorial video. To sum up what we did, pinag-usapan natin ng basic navigation ng tool to use Blender. If you want to watch the next video, go and click it right upon the screen. And in part 2, we will talk about the edit mode and the things you can do with it. Thank you so much for watching. Hope natuto kayo everyone. Go ahead and I'll see you guys in the next part.